Hello guys, it's me Ira and welcome back to my channel. Ayan, for today's video, we're going to open my Alcanza Challenge 2022 to 2023. Pero bago yon guys, gusto ko lang i-share kung paano ko nga ba ito naipon, kung kailan ako nagsimula, at kung para saan yung Alcanza na ito, yung pagkagamitan ko. So, yan guys, nag-start ako nito nag-start ako March 2022 after ng birthday ko para talaga to sa gusto ko mag-travel or mag-gala o kaya sa birthday ko mag-party or panghanda, ganun. Pero mas gusto ko talaga yung mag-travel kahit man lang kung saan lugar dito kahit dito lang sa South. So, ngayon, ni-start ko to March nga po. Tapos, ano nangyari, yung ipon na to, dito ko, yung mga nilalagay ko dito is yung mga extra income ko na pera na nakuha ko. Kaya yung nagbabayad ng utang na unexpected, o kaya yung benta ko na extra or excess, sa kunwari 1,000 plus. Yung kunwari 1,200, yung 200, ilalagay ko siya dito. Kaya naman, pag nakakahit ako ng 2,000 up or ganun, naglalagay ako ng 500. O kaya pag medyo malaki talaga, tulad ng December, naglalagay ako ng 1,500, ganun, more than 1,000, ganun. Mostly talaga, nilagay ko dito nung naman ito, tuwing may occasion. November 1, tapos December, tapos itong party ng mga bata before Christmas party. So, ayun talaga yung malalaki yung lagay ko kasi yun yung pinakamabenta sa store. Tapos, like, ano ba yung mga occasion? Basta tuwing mga occasion at season ng aking paninda. So, ayun, i-open na natin to. Share ko lang din, kaya ko ito bubuksan. Dapat, March pa ang opening ko nito. Kaso nga lang, naisip ko, medyo 2 months pa naman. May nag-alok sa akin ng property, bahay. Gusto ibenta sa akin. Kaso nga lang, hindi ko afford. So, kulang yung budget ko. Kaya, open ko to. Tapos, naisip ko, mas okay na yung sangla kasi may offer din sa akin sangla. Mas kaya kong i-provide, kaya kong ma-hit yung pera na kailangan. So, yung kukunin ko na lang is sangla. Ang kailangan kong amount is 100,000. Yung isa, nakuha ko na, kaya ang kailangan ko na lang is 50 or 60, ganon. Tapos may konting babayaran. Kaya kailangan ko na talagang open to. Tapos, ang naisip ko naman is, since March pa yung kailangan ko ng, yun nga, panghanda o kaya magagala kami. Yung kikitain ko na lang doon sa invest ko, yun na lang yung gagamitin ko. Kasi, yung property naman is paupahan. So, within 2 months, meron naman siyang kitang 7,000. So, yun na lang yung pagkakasyahin ko para sa birthday ko if ever. So, ayun, ano siya tayo, business-minded. So, kailangan, yung expenses natin is mas, dito, kikitain natin sa mga investment properties natin. Hindi yung lalabas ka ng pera kasi meron ka, afford mo. Pero ako, naglalabas ako ng pera kasi nga, so, dapat na budget para doon is kinita ko naman na sa dapat na expense doon. So, medyo nagugulang kaya, no? So, what I mean is, yung perang dapat para doon, pinagkakitaan ko na yung pera na dapat na nilalaan ko para doon. So, ayun, mas ako sa, ewan ko ba, yung pag 30s ka na, so, mas sabi nga nila, mas kinikilig ka na sa mga bagay na yung properties, kurtina sa bahay, gamit sa bahay, ayun. Hindi ka na, hindi ka na about mga masyadong luho, gano'n. Tapos, gala ka somewhere, tropa, mostly, yung papasaya na lang sa'yo is yung peace of mind, saka
properties na passive income. Ayun. So, hindi mo na kailangan magpagod. So, kasi ngayon, ano na ako I'm 30 plus. Then, medyo nakakapagod na rin. Nasakit na rin yung mga katawan. So, saka nakaka-stress na din. Madaming ginagawa bukod sa bahay, sa tindahan. So, minsan gusto ko na rin magpahinga ba na yung hindi na ganun pagod. So, kahit matulog ako, after a week, after a month, meron akong kikitain. So, merong papasok na income kahit hindi ako ganong kumilos, ganun. So, yun nga yung passive income na sinasabi ko. So, ayan, ang dami ko nang sinabi, ang dami ko nang dinaldal. So, gagawin ko lang naman yung mag-unbox, mag-open itong alkansya. So, let's start. Tignan natin kung makukuha ko nga ba yung 50,000, 60,000 na kailangan ko na i-provide ngayong araw na to. So, ayan, open na natin. Ayan, big yung kwarto na to kasi kwarto to ng anak ko. Dito yung kasi medyo maliwanag. So, sa baba, medyo madilim kasi nga naka-close para hindi rin bumasok yung sound sa labas. Wasan ang aking gunting. Ay, anyways, ito palang alkansya ko. Ano lang to? Instead na bumili pa ako ng kung anong lalagyan. Box ito ng anak ko, yung sa gatas. Ayan. Siyempre, yung bibili ko ng pambili ko ng alkansya. Dinagdag ko na lang dito. Ayan. Get wrapper lang yung box nito. Ayan, balot. Ayan, nido. So, ano lang to? 10 months na alkansya ko. Babas na yung lapit-lapit natin. So, ayan. Kita na yung yung alkansya. Hindi ko gaano lock. Kasi tape lang yung pinanggamit ko. Bilangin na natin yung unahin ko na
Tapos, ito 15,000. Tapos ito, 3,250. Saka may tirang 50 pesos na butat. So, ayun guys, meron akong buo na 68,500. Tapos ito, 5,000. Tapos 3,250. Tapos may 50 dito. So 3,300 yung total na yan. Ito yung naipon natin for 10 months. So share ko lang guys. So nag-iipon tayo, hindi para mag-ipon na mag-ipon. So nag-iipon tayo para sa mga susunod, meron tayong mapag-investan. So, ito nga yung tinatawag na passive income. May income tayo kahit hindi tayo gaano kumikilos. Yun nga. Kasi, hindi maganda yung nag-iipon ka lang para sa wala. Nag-iipon ka lang para dumami yung pera mo. So, dapat, yung pera na inipon mo is palaguin mo. So, in short, invest mo sa mga bagay na tumataas yung value. Hindi sa mga bagay na nag-depreciate. So, yung may mga bagay kasi or items like cellphone, gadgets na kung ano, tapos mga gadgets sa bahay. So, intay, kunwari, bilhin mo siya 10,000. Pag nagamit mo siya, bababa yung value niya. Like cellphone, bilhin mo kahapon. Pag binenta mo, second hand na siya, as kahit isang araw pa lang, mas bababa na yung value. Unlike ng gold, house and lot, yung mga ganong, ayun, tumataas yung value. Lupa, bilhin mo ng 10,000. Next day, pwede mo na siyang taasan ng presyo. Nakadepende kasi yung price, depende sa pangangailangan mo. So, once na-rush mo yung isang items, mas bumababa yung value, depende sa pagbebenta mo, sa pangangailangan mo. So, once hindi ka na nagmamadali, mas lalago yung pera mo kasi hindi mo siya i-rush ng benta. So, kikita ka sa mga ganun. So, eto guys, mamaya i-share ko na lang kung magkano sa profile, kung magkano talaga yung tunay na inabot ng halaga nito. So, 68, 73, 68, 78 pala, 78 plus 5, 83 plus ito pa. So, 83 plus yung inabot ng ating ipon ngayong taon. Ito yung pinakamaliit na ipon ko ngayong taon kasi ngayong yung mga previous unboxing ng Alcansya. Ito yung pinakamababa, hindi umabot ng 100,000. Lately kasi umabot ng more than 100. So, siguro nagtataka yung iba bakit ito lang yung inabot. Kasi guys, yung 2022 kasi, ito yung years na kung saan mas marami akong in-invest. So, tamad ako eh. Tinamad ako ng 2022. Tapos, ito yung year din, yung 2022 din yung taon na mas marami akong travel, mas marami akong uwi ng probinsya ng Bicol. Kaya, walang ganong ipon din. Tapos yun nga, ang pinaka-reason, mas marami akong na-invest na bahay. So, mas marami akong, although before meron na akong mga nabili. Pero yung 2022 talaga yung mas marami akong nakuhang sangla sa benta. Mura lang naman yung mga bahay dito sa amin. Kaya medyo marami akong ngayon paupahan. So, yun yung nagiging source of income ko nitong taon na to at saka sa susunod na mga taon. So, pwede na akong magtamad-tamad ng konti. So, hindi na masyadong pagod yung mata. Kaya guys, thank you for watching my video. And, medyo matagal ako hindi nakapag-upload kasi nga, ayun, may baby ako. Tapos, naging busy sa mga kung ano nung pinagkakabalan. Kaya, ngayon na ulit ako nakakapag-upload. Thank you guys for watching this video. Sana meron kayong napulot na aral at natutunan. Thank you for watching guys!